gumawa ng mga engaging na content. Dahil ngayon, qualified views na ang binabasihan ni Facebook para kumita tayo. Kaya kailangan talaga na ang content na gagawin natin ay yung engaging, yung maganda talaga na magugustuhan ng mga audience. Kung dati, okay lang na kahit na anong content dahil views lang ang binabasihan, ngayon talaga dahil qualified views na, kasama na dito na ang comment at kailangan panoorin ng matagal yung content natin. Kaya kailangan talaga yung content natin ay pinag-iisipan. So ano nga ba itong mga content na patok ngayon sa mga audience? Ito dapat ang gagawin natin para talaga magkaroon tayo ng qualified views. So una dito, ito yung content na may value. Yung nagbibigay ng solusyon sa mga problema ng mga tao, yung nakakaaliw, nakaka-entertain, o yung nagbibigay ng impormasyon. Ito yung content talaga na may value. Marami ang nagkaka-interest na manood dito. At ang pangalawa naman, ito yung educational. Ito mga simpleng tips, tutorial, or yung pagluluto, natututo sila sa mga recipe. So, marami din ang nanonood ng ganitong mga klaseng content. At ang pangatlo naman, ito yung inspirational, mga kwento ng tagumpay o pagsubok na nalampasan na nagbibigay aral. So, ito yung inspiration, na i-inspired silang manood dahil sa mga, siyempre, tagumpay, achievements mo sa buhay, kung paano ka nagsimula at paano ka nagtagumpay. So may mga iba diyan na gustong-gusto manood dahil gusto rin nila na ma-inspired, gusto rin nila na magtagumpay. At ang sunod naman, ito yung relatable. Mga nakakatawang sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay, pamilya o trabaho na madalas i-share ng mga tao. So relatable, maraming nakaka-relate nito na yung kapag siyempre meron tayong mga ginagawa, meron halimbawa kasama natin mga kaibigan, pamilya. So yung mga ano natin diyan, mga nakakatawang sitwasyon. So, pwede mo yun yan gawing content. At ang sunod naman, interactive. Ito yung mga simpleng tanong, polls o palaro na humihikayat sa mga followers na mag-react. So, pwede ka rin gumawa ng content na yung parang nagpapalaro. Basta safe lang siya. Hindi lang siya nakakalabag sa mga policy at guidelines sa batas ni Facebook. So, pwede kang gumawa ng mga palaro at yung mga tanong or polls. At ang sunod naman, ito yung content na may kwento. So, ito ang maganda dahil ito yung mga tunay na kwento sa buhay, yung parang storytelling. Ibinabahagi mo ang iyong pinagdadaanan or mga struggles at tagumpay. So, lahat na dito yung para talagang kinukwento mo sa mga tao yung simula ng buhay mo, maganda man yan o hindi. Basta ang importante dito, kung hindi ka nagpapanggap. Dahil kapag ganito minsan, ito yung mga nakakaantik sa puso ng mga audience, yung totoo talaga yung sinasabi mo, mga totoong karanasan. Ito yung sinasabi na content na may kwento. Yung mga pinagdadaanan mo, kahit na ano, yung mga achievements mo, tagumpay mo ba, or yung mga struggles mo ba, so basta mga tungkol sa buhay mo, is parang storytelling. So sana nakatulong ito sa inyo. Thank you for